Naghahanap daw siya ng tamang lalaki, tay, yung magmamahal. Takot daw siya tumanda mag-isa. Bahala sa buhay niya. Bahala ka daw sa buhay. Alam yan pa. Kuwela din tong si tatay eh. Sa mga nanay pala, sige, sa mga nanay muna na minsan napanghihinaan. Sa mga nanay po, kung alam yung sinasaktan kayo, hindi naman po masamang umalis. Huwag nyo na po hintay, mapatay pa po kayo. Kasi hindi na po uso ngayon yung martir. Oo. Ayo, tingin ko lang, hindi naman ano yung mga yan. Depende po, sinususulan kasi ng kapatid. Hindi, kahit sulsulan yan, pag kayong dalawa mismo, bakit kailangan mo pang itakas? Eh, hindi ko naman pinagkakait. Ganun lang. Magiging kawawa lang yung mga bata. Ganun. Lagi Diba? sinasabi na marunong naman daw siyang mag-alaga. Samantalang nung pinunta niya sa Bisaya yung panganay namin, yung babae, muntikan pang nalunod kasi inuna niya yung pakikipag-inuman. Isa mag-alaga ng bata. Hindi, nandito na yung mga bata. Huwag mo na isumbat yung mga mali para hindi na kayo mag-away. No? Doon ko lang po sa inaano na kung noon nga napabayaan mo, ano pa kaya ngayon na sobrang kitikiti. Ilan taon na ba yung mga anak nyo? 9 po, tsaka 5. Eh, sobrang kitikiti po yung lalaki. Parang malingat ka lang ng konti, na ano na po eh. Kaya doon po ako natatakot na kunin. Sa asawa mong pangatlo ngayon, anong trabaho niya? Driver. Driver. O nga pala, makulit ako. Ano mensahe mo naman sa kanya para hindi ka na niya iwanan? Hindi naman po ako naghahanap na hindi iwanan eh. Ang akin lang po, sana pagdating ng panahon, huwag niya makalimutan yung anak niya. Yung kahit suporta lang. Hindi, ano ibig mo sabihin sa salita mo, ano, parang hindi kayo in good? Yung good naman, kaya lang, hindi ko pa, okay naman kami sa okay, kaya nga lang, hindi pa talaga kami nagkita ng personally. Ay, hindi pa kayo nagkita ng Sa ngayon po, nananganak po ako. Paano kanya biningbang kung hindi pa kayo nagkita ng personal? Hindi, ngayon po nananganak na po ako. Okay. Hindi, sabi niya kasi hindi pa kami nagkita ng personal eh. Ngayon po nananganak na po. Mula nung nanganak ka, pero nagkita na kayo. Noong una. Noong una. Gaano na kayo katagal nagsama? Eh, hindi po talaga kami totally nagsama, sir. Nagkikita lang po. Nagdi-date lang. Date lang. Date with Bing Bang. Kaya lang, nung nabunga, hindi ko naman po pwedeng patayin yung bata. Oo, kaya nabuo. Okay. Ano, chismoso na ako. Hindi ko alam ganito yung problema ni ate pinaglalaban. Ate, ano naman ang, syempre, gaya ng sinabi ko kanina, walang lihim na hindi sisingaw. Malalaman at malalaman ng tatay mo to. Eh ngayon pa lang, mag-sorry ka na, magsabi ka na, paunahan mo na. Ano sasabihin mo kay tatay? Patawarin niya ako kasi, Sige, kausapin mo, mapapanood niya to. Sige, tatay, ganun. tay, patawarin niyo po ako sa nagawa kong kasalanan. Kasi hindi ko naman po ginustong ganito yung daanan ng buhay ko eh. Kung alam ko lang na hindi ako magiging maswerte sa lalaki. Kaya lang, natakot din akong tumandang dalaga kasi wala akong kapatid, walang mag-aalaga sa akin. Tapos natakot din ako mag-asawa ko na matanda kasi sinanay ko nga, nag-asawa siya, 36. Nakabuo siya, nung 42 siya, ako lang din na nabuo. 5 kaming pinagbuntis, puro nakunan, 4. Kaya natakot po kung hindi po ako mag-anak pag nagpatanda pa po ako. Eh, ayoko naman pong tumandang walang kasama sa buhay, kahit man lang anak. Tama yung naging desisyon mo. Hindi mo kasalanan kung ano nangyari, di ba? Kumbaga, siguro may mga pagkakamali lang. May katwiran ka naman na ayaw mong tumanda na mag-isa. Ganito na lang, ayusin mo na lang yung buhay mo. Kumbaga, may mga time din kasi na kailangan natin sumunod sa ating asawa. May mga time din na kailangan natin magpasakop sa ating asawa. As long as kung ang sinasabi lang naman niya para sa inyo, kasi may mga ego rin talaga minsan ang lalaki, di ba? Pero pag dumating sa point na sasaktan ka na, ay ibang usapan na 'yon. Bawal 'yon, di ba? Pero bawat lalaki kasi pag bumuo ng pamilya yan, may mga kanya-kanyang batas. Pero as long as kaya naman, ibaba natin yung ego natin para mabuo yung pamilya. No?
Nang ayaw ko lang po kasi sa kanya, sa pangalawa yung ano eh, yung pag nabigyan ka ng pera. Oo. Siyempre gagastusin mo, bibili ka ng kung ano-ano sa bahay, grocery. Tapos hahanapin niya, nasa na daw yung pera. Sabi ko, sa mga iba naman ang bilihin ngayon, maghahanap ka pa ng pera. Magkano yung asukal, 1 kilo ngayon? 72 na, di kagaya noon. Yung 1,000 mo, tiba-tiba na. Mm. Eh ngayon, konting pag napasuklihan mo na yung 1,000, kulang pa ngayon sa pang-grocery ng, lalo na, nag-aaral na sila. Mm. Nag-aaral, yung mga anak niya lang din naman, inauna ko eh. Mm. Kasi yung panganay, nagbibigay yun, pang sarili lang din nung anak kong panganay. Mm. So, Sa una mong asawa, nagbibigay din. bigay naman po siya dun sa anak ko na. Mm. May diretso na sa anak ko. Diretso na sa anak mo. Okay. Tapos yung pangalawa, magkano na bigay sa'yo nung pangalawa mong asawa? 6 kiyaw po, kada kalahating buwan. Oo. Kaya lang po, siyempre, grocery din po, tsaka panggastos. So, ibig sabihin, ang bigay niya 12K monthly. Tama. Mm. Kaya lang hinahanapan ka. Opo. Eh, hindi naman po ako nagbibisyo, wala naman po akong sugal eh. Hindi naman po ako nagsusugal. Dito lang sa bahay. Dito ka lang sa bahay. So, ito, bahay ninyo to o bahay ng... Nanay po. Bahay ng nanay mo? Opo. Yung sa akin nandun po sa kabila, pasira na eh, lulubog na eh. Ayun, nilipad ng bubong. Ito po yung nilipad ang bubong. Ah, ito yung nilipad ng bubong ng bagyo. Opo. Mayroon pa doon, yung bahay na wala ng bubong. Yung Kamarin po yan. Ah. Kamarin ng dayami po ni tatay. Ah, Kamarin. Pero dito na kayo ngayon. Dito pa lang po kasi siyempre pag kaya naman na doon na lang sa kabila kasi ang init dito po pag summer. Oo, init ng yero eh, no? Opo, dyan po sa may manggahan yung bahay ko po. Ah, Kaya lang nakalutang na. Kasi yung haligi, wala na sa ilalim, nakaibabaw lang. Nakaangat na. nakaangat na, sira na. Oh, sinasabi ko po dun sa pangalawa, total, nakakabisita naman siya ng matiwasay. Sabi ko, paayos natin. Hindi naman siya sumasagot. Gusto mo ipaayos na lang ng asawa mong pangalawa. Opo, kasi sa mga bata naman. Ano sabi niya? Hindi po sumagot. Dumating nga po sa puntong yung anak ko sa labas. Ano? Yung anak ko po, yung si baby. Oh. Dumating pa nga po sa puntong ipapangkin ko dati. Ay, papaampon mo. Hindi ko po kasi alam ang gagawin ko. Hindi mo alam na? Hindi ko alam po anong gagawin ko. So ibig sabihin, nakahang ka ngayon. Kasi meron pa kayo nung, kumbaga, paano bang sabihin? Hindi. Inisip ko lang sana na kung sakaling ampunin yun, yung mabigyan kami ng natitirahan kasi kami po yung nakikitira lang. Pag pinaalis na po kami, kung saan ulit kami mapapadpad, wala po kami Sa sarili. bagay, oo. Dito sa inyo, hindi nyo pa lupa to. Caretaker lang po. Caretaker lang. Kaya gusto mo yung magkaroon kayo ng Sarili. Kahit man lang matitirahan lang po. Kasi siyempre para sa mga bata din po. Ang gusto mo pag may mag-ampon halimbawa sa bata. Nung kakalabas lang po niya, may Oo. Pero ang gusto mo sana yung mag-aampon, mabigyan lang kayo ng matitirhan. Yung permanent na. yung hindi po parang asong pag ayaw ka na nila sa lupa nila, paalisin ka na. Eh kung matagal na kayo dito na caretaker, hindi na rin kayo basta-basta mapapaalis. Bago pa lang po kasi. Bago pa lang kayo. 2018. 2018. Doon po sa kabila. 7 years na kayo nagbabantay ng lupa nila. Matagal na yun. Matagal na yun. So hanggang ngayon nag-aanap ka pa rin ng mag-ampon sa anak mo? Hindi na po. Hindi na. Kasi kung gustuhin ko man sana dati nung hindi ko pa sana napadede, sabi ko, siyempre masakit sa loob ng ina na nag-ano na siya sa'yo. Yung gusto kong ampunin nila dati. Yung Ilang buwan na yung anak mo? Kakato niya pa lang po kahapon. 2 months. Kaya nung 22 po. Babae, lalaki? Lalaki po. Lalaki. Wawa naman si baby kung ipapaampon mo siya. Nung time na yun po kasi wala kaming contact ng papa niya. Tapos, yun nga, magulo pa kami ni... Yung pangalawa. Sabi niya, uwi siya pag nanganak ako para sa pirma. So, yung apelido ng anak ko, apelido. Parang i-absorb na lang sana niya. Oo. Kasi hindi pa kayo nagkakausap nung pangatlo mong asawa. Kaya ipapa-absorb mo naman sana. Hindi, siya naman yung may gusto na akuin niya. Akuin na lang niya. Wag na lang daw ako mag-asawa.
magtaga-alaga na lang ng, yun nga, mga bata. Mm-mm. Sabi ko, sige, kung yan yung gusto mo, sabi ko. Kaya lang, nung nanganak na ako, nagbago na yung isip niya. Nagbago naman, Oo. nag-iba isip. Kaya nakipag-usap ka na naman doon sa tatay nitong Tumawag. tumawag siya. Ano naman ang usapan nyo? Gusto niya po sanang pumunta, kaya yun nga, hindi siya open kay tatay. Gusto niya rin pumunta dito. Para Wala naman magagawa si tatay kung paliwanagan ninyo para sa inyong mga anak. Kaya lang, ang problema, sa nakikita ko ngayon, ang problema mo, parang magsasabong yung asawa mong pangalawa tsaka yung asawa mong pangatlo. Kasi parang goods pa kayo kasi pupunta ano na lang po, sa mga bata. sa mga bata. Kasi yun po yung gusto niya na okay kami sa mga bata. Yung parang plastikan ba yung tawag doon? Oo. Parang pupunta dito, magpaplastikan lang kayo para sa mga bata, ganun. Parang ganun po, akala ng mga buong barangay, okay kami. Uy, si ano ba, okay naman sila. Pero hindi nila alam, deep inside kami lang dalawa yung nag-usap na. Pag pumunta dito yung asawa mong pangatlo, ilang gabi bago umalis? Ay, hindi po ilang gabi. Ilang araw pala? Hindi rin po araw, saglit lang po. Saglit lang. Nung dating pupunta, saglit lang po yun, oras lang po. Uy, pupunta lang dito. Kaya lang, doon ako nasaktan. Kaya kakaaway namin nung pangalawa. Kasi nung pupunta naman dito yung pangatlo, hindi ko naman pinapapili yung mga bata eh. Kung saan sila. Basta importante yan, dito sila sa nanay ko, nakikita niya. Kumbaga, open kami. Oo. Kaya lang, itong lalaki na to, Si pangalawa. ang gusto niya, nung nakarang uwi niya lang, kailan lang ba yun? Pangalawang linggo lang ba ngayon? Isang linggo. Ay, kakaisang linggo lang pala ngayong Lunes. Kakabalik niya lang sa trabaho eh. Pinapili yung mga bata kung sino daw gusto. Yung babae niya o ako. So, siyempre nakaharap daw yung papa nila. Natakot kami, sabi ng mga bata. Kaya pinili namin si tita. Kaya ako, nag-post ako sa social media. Sabi ko, bakit mo pinapapili yung mga bata kung sinong gusto? Tapos tinag ko yung babae. Kung aware ka ba? Gusto mo na ba talaga mag-alaga ng anak namin? Ano sabi niya? Sama na kayo. Hindi sumagot yung babae kasi pamilyado rin. Pamilyado rin. Okay. Ang hirap naman ng sitwasyon na yan. So, pumupunta rito yung asawa mong pangalawa. Na hindi alam ng mga jowa niya. Oo. Tapos minsan pumupunta rin yung asawa mo dito pangatlo. And then, nung ano lang po yung pumunta, last na pumunta nung huling punta niya po dito nung April. April. Oh. Hindi ka pa buntis nun? Puntis. Buntis ka na. Pumunta lang siya. Dumaan lang, saglit lang din. Dumaan lang kasi nagkaroon kami ng kasiyahan. Ay, ayusin mo yung buhay mo, ti. Parang nahihilo ako sa pangalawa at pangatlo. Sorry, ha? Ha? Oo. Kaya nga sabi nila, ang hirap talaga pagkatapos mong manganak. Oo. Tapos nasisigawan ka na. Opo. Ay, sino sisigaw dun sa ano? Pangalawa. Ay, yung pangalawa. Kasi- Nung nanganak ka doon sa pangatlo, sinisigawan ka nung pangalawa. Paano sigaw? Siyempre, galit siguro. Yung galit ko na ano. Gusto niya po kasi pumunta sila ng bayan na nakamotor lang. Walang helmet yung mga anak ko. Inisip ko yung kasiguraduhan. Kahit mahina yung takbo niya. Oo. Kung yung 4 wheels mabilis, tsaka nadumpi, masasayang yung mga bata. Ayoko namang mawalan ulit. Oo. Kasi naranasan na halos hindi ko kinaya talaga. Hello, Tay. Magandang hapon po. Magandang hapon din. Kumusta po kayo, Tay? Ganito pa, gano'n. Napasyal kami dito. Oo, walang problema. Salamat. Medyo may sinusumbong sa akin yung anak nyo. Doon, yung sa kabila, na bagsakan ng mga mangga. Opo. Puto, yung daan. Naikwento nga po niya yung tong bahay nyo na natanggalan ng bubong. Nalis. Oo. Tignan mo yung hindi ko pa nagawa, nalis. Doon pa doon sa mga sampalok yun. Ang daming kwento nitong anak nyo na ay Tay. Oo. Ang dami niya problema sa buhay. Problema sa pag-ibig. Sa kanila, isang anak hindi ko alam ang buhay niya. Oo. Hindi mo alam ang buhay niya? Oo, kasi Hindi pwede yun, Tay. Anak mo yan eh. pag sinabihan ko yan na hindi mag-asawa ng maaga, kaya nag-aaga ng mag-asawa, paano yan? Ay, Naghahanap daw siya ng tamang lalaki, Tay. Yung magmamahal. Takot daw siya tumandang mag-isa. bahala sa buhay niya. Bahala ka daw sa buhay. Alam yan pa. Kuwela din tong si tatay eh.
Oh, ano masasabi mo kay tatay? Bahala ka daw. Salamat sa lahat. Kasi lagi pa rin nila akong sinasabi. Oh, salamat daw tay kasi lagi raw kayong nandyan. Kasi ako, kahit saan, bubuhay. Tay, pwede ba upo ka dito, tay? Kaya kung buhay sila pag malakas pang kalabaw. Opo, totoo yun. Ang tatay talaga. Yan, lapit ka, tay. Anong pangalan ulit ni tatay? Pangalan niyo po, tay? Dominador. Oh, tatay Dominador. Nagsalita ka lang na ganun na sinabi mong kaya mong buhayin sila, napaluha na yung anak mo. Ramdam niya kasi yung pagmamahal ng tatay. Kahit anong mangyari, yung anak mo, pumunta sa Bisaya. Nagbinta ko ng ilang baka. Oo, nagbunta ka ng baka para lang sa kanya. Uuwi. Makauwi lang. Oo. At alam mo, sinabi yung kahirapan ng buhay. Naawa ko rin. Opo. Hirap na buhay. Nakialaga ko ng baka. Dahil sarili ako, bininta ko. Pamasahe lang. Para makauwi lang yung anak, no? Oo. Magulang talaga tay, gagawin na lahat para sa anak. Oo. Kaya sana yung mga anak, pahalagahan din ang pagmamahal ng magulang. Saka, Matigas ang ulo. Matigas ang ulo. O kaya sabihin ko sa kanya, huwag kang mag-asawa ng Bisaya. Ang hirap ng buhay dyan. Oo. Kasi noon nung lumayas ako, ang sinabi sa akin, yung niligawan kong Bisaya, saging yung ilalaga, saging ang kakainin mo rin, walang kanin. Isang linggo, isang bisis lang kapagkain ng bigas. Ay doon ako natakot, may ticket na ako, pupunta kami sa Bisaya. Oo. Ay tumakbo na ako. Bumalik ka. Bumalik ako kasi sinabi na ang buhay ang mahirap ito Opo. sa kanila. Pag hindi ka daw magkukup kasi wala rin. Opo. Kaya natakot ako. Mayroon akong niligaw sa Pampangang Bisaya rin nung binata ko. Kaya nung naisip ko yun, mahirap pala. Pag wala kang pira, hindi ka na makakawin. Baka nawala na ako. Pag Oo. Pero umiyak yung anak mo. Ate, anong masasabi mo sa pagmamahal ni tatay? Salamat kasi Tay, ate, wait lang. Siyempre, pagdating ng panahon, gaya na sinabi ko, i-upload namin to. Pagdating ng panahon, lalaki na yung mga anak mo. 'Di ba? Yung si tatay, mahal na mahal niya yung anak niya. Kaya na sinabi niya, magbenta siya ng baka eh. Mapauwi ka lang nung nagkwento ka ng kahirapan eh. Eto, nakabidyo tayo. Hindi na po itong mabubura. Magiging sabihin, mapanood ng mga anak mo to later on. Bilang pasasalamat sa magulang, maririnig din ng anak mo paano mo pasasalamatan si tatay sa mga sakripisyo niya. Mula noon hanggang nag-asawa ka na, ganun pa rin yung pagmamahal sa iyo ni tatay. Anong mensahe mo kay tatay? maraming salamat po tay. Na kahit gaano po katigas ang ulo, nandyan pa rin po kayo palagi. Ito yung wala kaming kinakain. Lagi pa rin kayo nakasuporta sa amin, nagbibigay ng pagkain, lalo ng mga time na nawala ng trabaho si Bisaya. Nandiyan pa rin kayo, nakakahingi pa rin kami ng bigas. Lalo na. Nakakalimutan yung kabutihan nyo po. Kahit di man ako naging masunurin, pero pinapangako ko naman na alagaan ko naman po kayo hanggang pagtanda nyo. Yun. Nakakaiyak naman tay. Ano masasabi ni tatay? salamat. Basta kaya kung buhay sila, bubuhayan. Opo. Basta kaya ng kalabaw pa. Pag may Oo. ang trabaho ko, hindi naman pinagyayabang. Pag walang kukuha sa akin, wala. Pag mayroon ng trabaho dyan sa bukid, doon nakita trabaho. Katulad yung banday kong mangga dyan, nag-ispe sila, Opo. tumulong ako. Baka yung may-ari, hindi naman sa amin, maawa sa amin ang hindi kami paalisin. Opo. Pag nandyan sila, kahit bataan lang yung nag-i-spray, punupuntahan ko. Oo. Kahit hindi pa ako kumain, pinupuntahan, Tumutulong ka. tumutulong. Baka yung may-ari rin, maawa sa iyo. Na wala akong lupa rin. Opo. Nakikitir lang. Ito, pinsan ko yung may-ari. Sundalo rin. Pinatirik kami dito. Gumawa ko ng kubong maliit. Dito na tumitira.
Laban lang tay, ipag-pray mo lang. Malakas pa naman tayo eh. Sabi nila habang may buhay, may pag-asa. Ipag-pray mo lang na balang araw, baka magkaroon ka rin ng sariling bahay at lupa, no? Oo. Kahit lupa lang sana eh, no? Kasi kaya ng paggawa ng bahay pa unti-unti. Sa tulong din ng iyong anak, huwag tayo mawala ng pag-asa. Ang sasabihin ko sa mga apo ko, Oo. mag-aral ng mabuti. Opo. Baka mabubuhay ako. Kakayanin ko. Mag-aral. Ate, okay ka lang? Baka may gusto ka pang sabihin, baka may problema ka pa, sabihin mo na kay tatay. Alam mong mahal na mahal ka ni tatay. Masakit ang dibdib ko kasi. Ano? Hindi ako. Ha? Ano? Saka na lang. Sige ha? Okay. Sige tay, salamat sa oras ninyo. Tay, ako po si Daddy Frankie. Alam ko, kilala nyo na po ako. Balik ka tay. May bibigay ako sa inyo. Total, sa inyo naman nakatira si ate. Pahingi ako isang sakong bigas. Isang anak ko rin. Isang anak? Oo. Oo. Kaya mahal na mahal mo. Eto tay, Oo. dahil yung mahal na mahal mo yung anak mo, ay kahit, yan. Oh! Sana makatulong. Oo. Ano? Salamat. Oo. Binigay mo sa amin ng tulong ng kunti. Ano? Mayroon kang isasaing. Oo. Wala kayong sinasakahan? Ano? Nakikisaka lang. Nakikisaka din. Ako, itong tinitiran ko sa mais lang, pinupusturan ko. Oo. Ano, pag palay, pinagapas ko, may hati akong 3 sako. Ayan, ang binigay sa akin. Ayan lang. Oh. Sige tay, basta laban lang. Saludo ako sa'yo tay. Sabi mo kasi, matigas ang ulo. Pero after all ng katigasan, mahal na mahal mo pa rin. Ay, siyempre talagang ganun, boss. Hindi mo pa rin matiis. Oo. Bukod sa bigas tayo, magbigay pa rin ako para sa inyo na pong lahat, no? Bigay akong pambiling ulam. Ano ba ulam nyo kanina lunch? Martinico, alalo. Nagbigay yung anak ko ay yung panganak ng kapatid ko Ay, God bless. nagsigay. Alalo, Oo. yung maliliit na isda matinik. Yung Martinico sa Tagalog. Martinico. Oo. Anong luto? Ewan ko na ang pagluto nila. No. Sige, di bali tay, Oo. no? Ate, salamat sa pagkwento mo ng buhay mo. Ay, binuro mo daw. Binuro. Oo. Ngayong gabi, anong ulam? Ay, Yun na po. Buro. Buro na agad? Hindi, meron pa po. mayroon ng utong buro na. Meron. Nag-uulam ka ng buro. Ay, syempre, laking. Hindi, tayo po ka lang, hayaan mo na yan. Huwag niyo ko alalahanin. Huwag niyo po ako alalahanin. Tay, magbibigay ako 5,000 para sa inyong pamilya, ano? Ba- 1, salamat. 2, 3, 4, 5,000 po, no? Ate, salamat sa pagkwento ng buhay mo, ha? Ayusin mo na po yung buhay mo, no? Gawin mong maayos para sa iyong mga anak, no? So, yun, mga kababayan, mga kabarangay. Marites si Daddy Frankie ngayon dahil sa nadatnan natin na kwento ng buhay ni ate. Pero huwag niyo po sanang mamasamain. Wala pong masamang intention ang Team Daddy Frankie, bagkos ay nakwento lang po ni ate. Ate, ano masasabi mo sa mga viewers natin? Sa mga nanay pala, sige, sa mga nanay muna na minsan napanghihinaan. Sa mga nanay po, kung alam yung sinasaktan kayo, hindi naman po masamang umalis. Huwag nyo na po hintay, mapatay pa po kayo. Kasi hindi na po uso ngayon yung martir. Oo. Sa mga lalaking mapanakit ng damdamin ng babae. Wag po kayo mag-asawa ng bungangera. Kasi yung babaeng bungangera, nagbubunga nga yan nung may mali kang ginawa. Hindi yan magbubunga nga kung hindi ka gumawa ng mali. Yun. Anong masasabi mo kay Jessie na babaero? Bagong buhay na. Namutla si Jessie. Kung hindi ka magbabago, hindi lahat ng original tumatanggap ng mag-aalaga kapag tumanda ka na. Oo. Nakuti.
Ha? 17 na ngayon. Sige tay, salamat po. Salamat. Ayan, salamat. So, ayun mga kababayan, mga kabarangay, ano? Maraming salamat po. Kung gaano kainit ang panahon, mas mainit po yung usapan namin ni ate. At sana po ay nakatulong ang Team Daddy Frankie sa pamilyang ito. Alam ko maliit lang yan. Pero may bigas, tapos pambili ng ulam. Bili kayong bulalo. No? Para may sabaw. Higop. Para lumakas naman konti, pero wag madalas. Ma-high blood tayo, no? Opo. Gulay. No? Okay. Thank you so much po. God bless. Maraming salamat.